simula sa ating gawin. Kasi tayo sa okay, awaitin natin ang corporate Thank you.
ng buhay sa mundo ito. Na para kami magpuri, magbago kami lahat. Lord, maraming salamat sa patuloy mo kami hinahantay ng inyong mahala na patuloy nagpupuri. Patuloy lumalapit sa inyo. Lord, sa bawat isa na dito, mag-usap ka sa kanila. At mag-usap ka sa kanila sa bawat isa. Mananahan ka sa banal na Espiritu sa aming mga puso. Na kami ay kaunawaan sa iyong salita. Ikaw ang magharian sa amin. Lord, sa gabi ito, nandito yung iba na sa layo, patuloy sila bigyan ng kalakasan, mga bagay na iniisip nila kung sila ay tuturo, ay hindi mo sila pabayaan. Lord, maraming salamat sa gabi. Lagi na lang. Kailan sa Kristo. Okay. Kasi sa gabing ito, well, tayo ay dito sa kampang ito na Hallelujah. tayo ay ginaganap natin ang ating gawain para Hallelujah. tayo ay makapakinig sa salita ng Diyos. Patuloy tayong sinasamahan ng ating Panginoon. Kaya kailangan din natin laging alalahanin natin at lagi natin bigyan ng pansin ng ating Panginoon Amen. na patuloy tayo puri sa Kanya. Hallelujah. Kasi sa araw-araw nating paggising, pasalamatan natin ng ating Panginoon. Amen. Nagising pa tayo. Oho. Pasalamatan natin buong puso ng ating Panginoon. Kasi nagising tayo na walang napakaganda sa umaga, nakasagap tayo ng hangin na presko. Pasalamatan natin lahat ng ating nakikita dito sa Hallelujah. mundo. Sa mundo ito, kasi ang ating Panginoon gumawa lahat ng bagay na dito. Amen. Kaya tayo ay patuloy din tayo na kilalanin natin, lumapit tayo sa ating Panginoon Amen. para tayo ay hindi tayo maiwanan bandang Oho. uli pag na bawiin na natin itong mundong ito ng ating Panginoon, Oho. kasama tayo niya. Hallelujah. Hindi tayo yung iiwan tayo dito. Amen. Kasi kung ang iiwan dito sa mundong ito, yung hindi kumikilala sa atin. Amen. Pero yung kanyang yung mga anak na patuloy nakikinig sa salita ng Diyos at patuloy ginaganap, patuloy sinusunod ang pagsuway ng ating Panginoon, yun yung tunay na kanyang mga anak. Sumusunod. Hindi yung matitigas ang ulo. Malalambot Oho. ang ating puso. Tama. Kasi ang ating Panginoon ang sumasaway sa atin dito sa mundong ito. Kasi mga anak niya tayo eh.
kailangan kilalanin natin mabuti Hallelujah. ang ating Ama, yung sino talaga. Amen. Ang kanyang mga salita, itong banal na kasulatan dito sa baba, sa ating Biblia. Ito ang kanyang mga salita na sumasaway sa atin lahat. Hallelujah. Pero kung yung hindi mga anak ng Diyos, ay hindi makikinig yan. Mga anak yan ni Satan. Oo, ibang pakikinggan. Hindi pa pakinggan ang kanyang salita. Tulad yung, diba tayo, pag tinawag tayo ng ating magulang, sumasagot tayo. Amen. Kailangan ganun din yung pag tumawag sa atin ng ating Panginoon, sagutin din natin. Amen. Kasi yung tunay na ang Response. ating magulang, Oo. siya ang tunay sa lahat. Kaya pag tinawag tayo ng Panginoon, sumagot tayo. Pakinggan natin ang kanyang mga salita at ang kanyang pagsasaway sa atin dito sa mundo. Kasi napaka-ganda ng ating Ama. Kasi ayaw niya tayong ipapahamak. Kasi Tama. mga anak niya tayo. Kung tayo ay gusto natin mapagandang buhay, sumunod tayo sa ating Ama, sa ating Panginoon. Kasi parang dito sa mundong ito, ang ating mga anak, gusto natin bigyan ng magandang buhay. Ganon din ang ating Panginoon. Gusto ng ating Panginoon sa mga anak na makapiling niya habang buhay. Amen. Kaya pakinggan natin ang kanyang salita para hindi tayo papabayaan. Hindi Hallelujah. tayo yung parang matigas ang ulo. Sige, bahala ka na dyan. Hindi na papabayaan tayo ng Panginoon. Amen. Ganon dito sa mundong ito. Yung matitigas ang ulo ng mga bata. Oo. Papariwara kasi titigas ng ulo eh. Saway. Ayaw Pakinig. makinig sa Totoo yan. pagsasaway ng magulang. Mm. Gusto, yung masunod, yung gusto nila, yun yung masunod. Kaya sila napapahamak, napapariwara, Barkada sa bisyo. mundo ito, kasi walang gabay Mm. na ating magulang. Kaya tayo, huwag tayong matigas kasi papabayaan din tayo ng Panginoon. Tama. Pag pinabayhan, kawawa. Pag pinabayaan tayo ng Panginoon, wala, mapapariwara din tayo. Amen. Kaya maganda, makinig tayo sa salita ng Diyos kasi yan yung pagsasaway niya sa atin. Amen. Okay, sa gabing ito, sino po ang may patutuo sa inyo? Patutuo natin ang mga kaganapan na binibigay ng sign ng ating Panginoon, Amen. kung ano mga pinaparamdam ng banal na Espiritu, patutuo natin. Hallelujah. Kasi doon natin malalaman na tayo ay ginagabayan natin. Binibigyan tayo lahat ng ating iniiling, mga bagay na pangailangan natin. Hindi tayo
pinapabayaan ng ating Panginoon, lahat ng kahilingan natin, tinutupad niya. Meron po yung Totoo. nagpatotoo sa inyo, yung mga kabataan, mga kabataan ba, dapat mag-awit kayo kung wala kayong Oo, tama. yun yung kasayahan ng ating Panginoon sa inyo. Kayo ay pupuri sa Kanya. Magiging pupuri. Lagi din nagkakaroon tayo na magandang awit. Kung may andong awit kayo, awitan natin ang ating Panginoon para yun yung kakasaya ng ating Panginoon. Hmm. Ano? Wala? Kung wala, ano tayo? Patuloy tayo sa ating gawain. Amen. Okay, magsitayo tayo. Amen. Awitan natin ang ating Panginoon. Panginoon. Para tayo tuloy-tuloy sa gawin natin ang deposit.
Basahin natin. Tanging alay.
And I began to cry, and my mind just rest exactly the Spirit's rolling it must be God here in my soul. I feel whole. I feel I and I know His Spirit's flowing in my soul, speaks to and I am Lord, this time and take I feel He was moving me I know for sure that I reach the goal. 'Cause I feel I feel and I know His Spirit's moving in my own. Speaks and Lord, this time and take control. I feel Lord, please come and take control. I feel Okay, start tayo. Sabi natin sa loob, sa Oh Lord, na ikaw ang Lord, maraming salamat sa mga
Lord, maraming salamat sa inyong pinahayaan na mabuto sa na ikaw magbibigay sa amin sa bawat isa at sa bawat nanonood sa live na patuloy sila nakikinig sa inyo na patuloy na tinatanggap ang pagsaway sa inyo. Lord, maraming salamat na kami ay binigyan ng biyaya sa pamamagitan ng inyong banal na kasulatan na ibinaba ko dito sa mundo para kami ay sumunod sa inyong kasalan. Lord, maraming salamat na patuloy mo kami iwas sa mga bagay dito sa mundo na kami ay sa gabi nito patuloy kami at patuloy kami nananaan sa pagsunod sa aming Lord, maraming salamat sa isang puri habang buhay na ikaw ang kapiling natin. Lord, maraming salamat. Amen. Okay. Amen. Magandang gabi sa ating lahat at sa mga nanonood sa live. Magandang gabi Amen. din sa inyo na patuloy kayo nanonood. Bilang araw, sama-sama tayo dito na mga magkakapatid patuloy magpuri. Patuloy tayo dito, sama-sama tayo sa dating ito na makikinig sa salita ng Diyos. So, napaka-importante itong salita ng ating Panginoon. Pakinggan natin ang kanyang pagtawag sa atin. Amen. Huwag natin bingi-bingihan. Huwag natin igaya din sa mga kapwa-tao natin. Pag tinawag mo, bingi-bingihan, baliwala lang. Baliwala lang ang salita ng Diyos. Tayong mga patuloy na kikinig, tinatanggap natin ang salita ng Diyos. Ayan yung tunay na mga anak niya. Pero yung mga nagkukungwari, ay hindi yung mga anak ng Diyos. Sila ay mga tao dito lang sa mundo. Magkamundong tao. Okay, sa gabi nito, ibahagi ko sa inyong salita ng Diyos sa Hebreo chapter 12. Sula tayo sa 1. Okay. Okay, napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatutuo tungkol sa pananampalataya sa Diyos, kaya talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin buong tiyaga tayong magpapatuloy sa takbuhing itinakda ng Diyos.
para sa atin. Patuloy tayong patuloy tayong makinig sa salita ng Diyos. Patuloy tayong makinig sa kanyang mga tawag. Ito natin ang ating paningin kay Jesus, Amen. na siyang sandigan ng pananampalataya. Pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Mm. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ipinahiya dahil inisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya. At ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. Ito ang ating pakinggan, ang ating Panginoon Kristo. Siya ay nagpakahirap, nagpapako sa krus na para tayo ay hindi tayo kaparusahan ng anumang kaparusahan na ibibigay sa atin ng Diyos. Amen. Siya na yung tumanggap. Tama. Siya na yung Magsakripisyo. pamamagitan. Siya na yung umaawat Mhm. sa ating Diyos na para tayo ay hindi maparusahan. Maparusahan. Tama. Kaya kailangan natin pakinggan natin ang kanyang salita. Tama. Kasi siya yung nagpakahirap sa atin. Siya yung ating Ama. Kailangan natin makinig tayo. Sundin natin ang salita ng Diyos. Na tayo ay tinatawag niya, pakinggan natin. Kasi kung hindi tayo, kung wala ang ating Panginoong Kristo, tayo ay napakabigat na ibibigay ang kaparusahan. Kung Amen. anong mga kaparusahan ay ibibigay sa ating Diyos. Kaya tayo, na hindi tayo na mga nakagawa ng mga kasalanan, magbago na habang nandito pa ang ating Panginoon Kristo. Once na hindi na nakayanan ng ating Panginoon na talagang nagmamatigas ang mga puso ng mga tao, ay wala na akong gagawin. Hindi na sila pwedeng iarap doon sa kanyang trono. Iarap tayo doon na ito ang mga anak na. Kailangan natin sumunod tayo sa kanya para tayo ay makapiling natin siya. Maano natin yung mga sinasabi natin dito, malalaman natin, matikman natin ang mga inaanak natin dito. Isipin nyo ang mga tiniis ni Jesus na paghihirap sa kamay ng mga makasalanang tao para hindi kayo mapag-inaan ng loob. Tiniis ng ating Panginoon Kristo. Kanyang mga ginagawa sa kanyang mga tao na hindi nila katanggap-tanggap, talagang tiniis ng ating Panginoon. Kung tutuusin, wala pa namang pinatay sa inyo dahil sa pakikipaglaban sa kasalanan. Baka nakalimutan nyo na ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya. Huwag mong baliwalain ang pagdidisiplina ng Panginoon. Huwag kang panghinaan ng loob kung sinasaway ka niya. Huwag natin panghinaan ng loob ang mga pagsasaway ng ating Panginoon sa atin. Lahat ng
gawain dito sa mundong ito, labag Oo. sa ating Panginoon sa mundo. Amen. Yung mga gawain man na makamundo, yun yung mga sinasaway ng ating Panginoon. Yung kanyang mga salita, mapapakinggan natin kung ano mga nagagawa natin dyan dito sa mundong ito, labag sa kanyang salita. Kaya itong salita ng ating Panginoon, ito yung sumasaway sa atin dito sa mundo. Ano mga bagay na nakikita natin dyan sa labas, labag sa ating Panginoon. Mga bagay na gawain na hindi kaaya-aya sa Panginoon Diyos, yun yung hindi ka yun yung pagsasaway ng ating Panginoon. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo niya ang itinuturing niyang mga anak. Tayong mga anak niya, kung tayo ay mapalo tayo ng salita ng Diyos, kailangan natin, tanggapin natin na tayo ay mali sa ginagawa natin. Kasi kung hindi natin tanggapin, ay talagang nagmamatigas ang ating pagkatao sa mundo. Amen. Nagmamatigas tayo sa ating Panginoon. Tayo ay sinasaway, makinig tayo. Ang pagsasaway ng Diyos, makinig tayo ng salita ng Diyos. Yung mga bagay na nagagawa natin, nalalaman natin na mali pala. Yun yung kailangan natin baguhin dito sa mundo ito. Kasi itong salita ng Diyos, ito yung pagdisiplina niya dito sa mundo ito. Ang mananahan sa atin, ang banal na espiritu na hindi natin nakikita. Pero nasa puso natin, alam natin na mali o tama ang ating mga gawain dito sa mundo. Ang kailangan natin, ang gusto ng ating Panginoon, yung laging tama ang ating gawin. Hindi yung purong gawain sa Oo. kasabibukan. Mhm. Kung hindi kayo dinidisiplina ng Diyos, gaya ng pagdidisiplina niya sa lahat ng anak niya, hindi kayo mga tunay na anak, hindi mga anak sa labas. Kung hindi tayo dinidisiplina ng Diyos, tayo ay, kanino tayo mga anak? Kung hindi tayo didisiplinahin ng Diyos. Tama. Kailangan natin may disiplina ng Diyos. Tama. Kasi kung hindi tayo didisiplinahin niya, tayo, ay hindi tayo niya anak. Anak tayo ng isitan. Kung magdidisiplina sa'yo, si Satan. Oh, disiplina si Satan. Sige, magpakaano ka dyan sa gusto mo. Gawin mo. O, ang ating Panginoon, pinipigilan tayo. Tama. Yun na. Yun yung pagdisiplina na. Kasi may pagmamahal yun. O, pagmamahal sa atin. ng Hindi ating tayo mapahamak. Panginoon. Eh, Amen. si Satan, hindi ka talagang papahamak ko eh. Tama. Kahit kasi kung ano yung gusto mong gawin, yung sarili mo lang nasusunod, yun, Ginagawa mo. nasusunod mo. Mm. Eh, kung ang Panginoon, kung anak ka niya, napipigilan ka, nananaan sa'yo ang banal na Espiritu. Kaya tayo, isipin natin na tanggapin natin ang pagdisiplina na Diyos. Amen. Kasi kung hindi tayo disiplina, yun nga ay hindi tayo niya mga anak. Kaya tayo dinidisiplina dito sa mundong ito kasi mga anak tayo. Kaya tanggapin natin ang kanyang salita. Buong puso. Kailangan natin talagang buong puso na
walang alok na nag-aalinlangan na Mhm. dalawang isip. Kailangan talagang nasa puso mo. Mhm. Tanggapin. Hallelujah. Kasi kung nagdadalawang isip ay ano ka pa, talagang inaagaw ka sa mundong ito ng sita. Tama. Kahit ang mga ama natin dito sa lupa ay dinidisiplina tayo at sa kabila nito ginagalang natin sila. Kaya lalong dapat tayong magpasakop sa pagdidisiplina ng ating Ama na nasa langit para maging mabuti ang pamumuhay natin. Amen. Kaya tayo, kahit ang ating lahat tayo dito, dinidisiplina ang ating Diyos. Amen. Kaya tayo makinig sa Kanyang salita. Kasi ayaw tayo mapahamak ng ating Diyos. Ayaw tayo na makita na doon ka naghihirap tayo. Kailangan gusto niya nasa tabi niya tayo. Amen. Hindi tayo yung nagpakahirap na doon sa apoy. Kaya ano yung Panginoon, napaka-alaga sa atin ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Kaso tayo, hindi natin pinapahalagaan ang kanyang mga tawag, Amen. mga salita. Kailangan panghalagaan natin, pakinggan natin, para lang tayo na mas maigi pa ang pagsasaway sa atin ng ating mga magulang. Mhm. Mas maigi pa ang ating Panginoon sa pagsasaway sa atin. Amen. Kaya tayo, pag sinaway tayo ng Panginoon, pakinggan natin. Hindi yung iba, parang binabaliwala at tatawa-tawa lang. Talagang hindi sila mga anak ng Diyos. Parang yung iba, minsan pag may masabihan ako ng salita ng Diyos na parang natatawa pero biglang napipigil. Mhm. Parang natakot. Kasi yun yung talagang hindi ati pa ng kanilang kaisipan. Hindi talaga tunay na parang hindi pa nila pinapaniwalaan yung mga banal na kasulatan ng ating Diyos. Kasi sila ang nagisingan nila at lahat man tayo nagising dito sa mundong ito, mali ang pananaw. Mali ang ating kinagisingan sa pagpupuri sa ating Diyos. Kung tayo ay tama yung kinagisingan natin, ay hindi tayo ganito sa mundong ito na magulo. May takot tayo sa Diyos. Kaso mali ang ating kinagisingan dati, mali din yung pagpupuri ko sa ating Panginoon, walang sasakituan. Amen. Kaya tayo, nagising tayo dito sa kanyang kasulatan. Ito yung tunay ng ating pakinggan. Hindi yung papakinggan natin yung mga sinasabi-sabi lang ng mga tao. Mga kung ano-anong bagay, mga ginagawa na pamamaraan nila at mga gawa na para silang masayahan sila sa sarili nila. Hindi yun kagustuhan ng ating Panginoon. Mali ang kanilang mga pamamaraan Alright. sa pagtawag sa ating Diyos. Ang pagtawag sa ating Diyos, kung ikaw ay tunay na anak niya, papakinggan mo ang salita ng Diyos. Papakinggan mo ang kanyang banal na kasulatan dito sa lupa.
Pero kung makikinig lang tayo sa ibang mga nangangaral na mga mali, na kung ano-ano na mga bagay na dito sa mundong ito, na hindi nila sinasaway, hindi nila inaayag ang katotohanan. Kasi ito yung, kung tayo ay inaayag ng mga nangangaral dito sa mundong ito, sa lupa, yung katotohanan, may takot lahat ng tao sa dito sa mundo. Tama. Amen. Kaso lahat ng mga gawain dito, puro ano lang sila sige lang. Hindi nila pinapalo ng salita ng Diyos. Hindi nila pinapakain yung katotohanan. Ang pinapakain nila, yung mga mali na aral. Yung mga nasusunod lang yung kagustuhan nila. Kaya tayo pag magbabase tayo sa salita ng Diyos sa kanyang kasulatan, ay lahat ng gawain dito sa mundong ito napaka-labag sa kanyang paningin, salita ng Diyos. Kailangan natin, gagawin natin, susundin natin ang kanyang salita, mga kautusan. Tama. Ito yung tunay na tinatawag ng mga anak niya. Yung kung sino man nakikinig sa aking salita, ay yun yung kanyang papakinggan. Hanggang. Yun yung kanyang Tama. kikilalanin. Hindi niya tayo ipapahiya Yeah. pagdating ng araw. At tayo ay baka pagdating ng araw, sabihin, hindi, sino ba kayo? Tanungin tayo, sino ba kayo? Nung tinatawag tayo dito sa lupa, hindi natin siya kinikilala. Pagdating doon sa uling panahon, uling araw natin, saka tayo lalapit sa kanya. Wala na. Hindi na tayo kikilalanin ng Diyos. Kailangan dito pa lang sa lupa, kikilalanin natin mabuti siya. Amen. Kahit ang mga ama natin dito sa lupa ay didisiplina tayo at sa kabila, ginagalang natin sila. Diba yung mga magulang natin, ginagalang natin? Kailangan mas higihan pa natin sa ating Panginoon Jesucristo na mahalin natin sa maikling panahon. Dinidisiplina tayo sa mga ama natin dito sa lupa. Ayon sa inaakala nilang mabuti, ngunit ang pagdidisiplina ng Diyos ay laging para sa ikabubuti natin. Tama. Upang maging banal tayong gaya niya. Yeah, tama. Ito yung tunay na pagdidisiplina. Disiplina. Yung ating Panginoong Kristo. Yung pagdidisiplina sa ating mga magulang, ano lang yan samantala. Para dito lang na mapaganda lang tayo, na hindi tayo mapapaamak sa mundong ito. Hindi tayo mapapariwara sa mga bagay dito sa gawain sa libutan. Yun yung pagdidisiplina ng ating mga magulang. Pero sa ating Panginoon, ito yung pagdidisiplina niya, ito yung abang buhay na mapapaganda ang buhay natin. Kaya tayo, tanggapin natin ang kanyang salita. Habang dinidisiplina tayo, hindi tayo natutuwa kung di nasasaktan. Ngunit ang ibubunga naman nito sa bandang huli ay ang payapa at matuloy na pamumuhay. Ito yung napakaganda. Pag dinisiplina tayo ng ating Panginoon dito sa mundo nito, habang buhay tayo na mapayapa, habang buhay na tayo ay kapiling niya. Napakaganda ang kanyang pangako sa atin. Basta tayo magpakatotoo, buong puso natin mahalin ang kanyang tinig dito sa mundo. Kaya
palakasin ninyo ang sarili nyo at patibayin ang inyong loob. Lumakad kayo sa matuwid na daan upang ang mga kapatid na sumusunod sa inyo na mahihina ang pananampalataya ay hindi matisod at mapilayan kundi lumabas. Ipakita natin lahat tayo na tayo ay mga anak ng Diyos, ang ating mga kapatid. Ipakita natin na tayo ay tunay na nakikinig sa salita ng Diyos. Kasi kung tayo ay lumatad tayo sa mundong ito, isama natin ang ating mga kapatid na mahina sa mga pananampalataya. I-share natin lahat ng mga salita ng Diyos para makapag-isip-isip sila, nasa puso nila yan. Pag na-sharean mo, pag gumala-gala sila sa sanglibutan na may gusto silang gawin na labag sa Panginoon, hindi nila magagawa kasi may sila, may puso, may nanaunawaan konti. Pagsikapan ninyong mamuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao at magpakabanal kayo sapagkat kung hindi banal ang pamumuhay nyo, hindi nyo makikita ang Panginoon. Hindi tayo magpakabanal sa ating gawain, sa ating sarili, na hindi natin pinapakita dito na ginagawa natin, hindi tayo makakapiling. Hindi natin makikita paghihirap natin dito sa mundo. Hindi ipapakita ng Panginoon kung tayo ay nananampalataya. Kailangan kung tayo ay nakapakinig sa salita ng Diyos, kailangan natin matikman natin, nasa puso natin na nakasigurado na tayo na matitikman natin. Amen. Papatikim sa atin ng Diyos. Ingatan nyo na walang sinuman sa inyo ang tatalikod sa biyaya ng Diyos. At huwag nyong hayaang umiral ang samahan ng luhog ninyo. At marami ang malaman. Huwag natin hayaan na yung puso natin na parang may dungis. Kailangan laging malinis. Laging malinis ang puso natin. Laging ang nasa laman ng puso natin yung mapagmahal. At huwag natin hayaan na talikuran natin ang lahat ng mga napapakinggan natin salita ng Diyos. Huwag natin hayaan na mawala sa puso natin. Kasi pag nawala, tayo ay hindi tayo papakinggan ng Diyos tayo pag tumawa. Ingatan din ninyo na walang sinuman sa inyo ang gagawa ng sexual na immoralidad o mamumuhay ng gaya ni Jesus na hindi pinag-alagahan ang mga spiritual na bagay dahil ipinagpalit niya ang karapatan bilang panganay sa isang kanino. At alam nyo na rin na pagkatapos ay hiningi ni Isaw sa kanyang ama ang pagpapalang nauukol sa panganay, pero tinanggihan siya sapagkat hindi mababago ang ginawa niya. Anumang pagsisikap at pag-iiyak at gawin niya, hindi talaga matanggap ang ginawa ni Isaw.
Tama. sa kanyang anak. Kaya tayo, wag natin ayaan na siguraduhin natin na katanggap-tanggap ang ating mga gawain, ginagawa natin. At katanggap-tanggap ang laman ng puso natin. Ang paglapit nyo sa Diyos ay hindi katulad ng paglapit ng mga Israelita. Noon, lumapit sila sa isang bundok na nakikita nila. Ang bundok ng Sinai na may nagliliyab na apoy, may kadiliman at malakas na hangin. Nakakarinig din sila ng tunog ng propeta at boses ng nagsasalita at nang marinig nila ang boses na yun, nagmamakaawa silang huwag na itong magsalita pa sa kanya. Dahil hindi nila kakayanan ang utos ng ito. Ang sino mang tumapak sa bundok, kahit ayok ay babatuhin hanggang sa mamatay. Matay. Tunay na nakikilala, kilabot ang tanawing yun. Kaya maging si Moses ay nagsabi, nanginginig ako sa takot. Ngunit hindi ganito ang paglapit nyo sa Panginoon. Dahil ang pinapitan nyo ay ang bundok na Siyon, ang lungsod na Diyos, na buhay ang Jerusalem, na nasa langit, na may libu-libong hangin, na nagtitipon ng may kagalakan. Lumapit kayo sa pagtitipon ng mga itinuturing ng mga panganay ng Diyos, na ang mga pangalan nila ay nakasulat sa langit. Lumapit kayo sa Diyos, na siyang hukom ng lahat, at sa mga espiritu ng mga taong itinuturing ng matuwid ng Diyos. At ginawa na niya ito ganap. Kaya mag-ingat kayo at huwag tanggihan ang Diyos na nagsasalita sa amin. Ang mga tao noon na hindi nakinig sa mga propeta dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Paano kaya tayo makakaligtas kung hindi natin pakikinggan ang salita mula sa langit? Kailangan natin itong mga ibinaba ng mga salita ng Diyos, tanggapin natin, pakinggan natin. Yumanig noon ang lupa, ang nagsalita ang Diyos, at ngayon ay nangako siya. Minsan ko pang yayanigin ang mundo, pati na rin ang langit. Ang katanggang minsan pa ay nagpapahiwatig na aalisin ng Diyos ang lahat ng nilikha na nayayanig para manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. Kaya magpapasalamat tayo sa Diyos dahil kabilang na tayo sa kaharian niya na hindi niyayanig. Sambahin natin siya sa parang kalugod-lugod na may takot sa paggalang sa Kanya. Dahil kapag naparusahan ang ating Diyos, ito ay parang apoy na nakakatupo. Kaya pakinggan natin ang salita. Yun yung kailangan natin, yung makinig ng kanyang salita. Kailangan magmamanifesta sa kanya na talagang walang halong mga bagay na
parang malamig. Kailangan mainit ang tunay na pagtanggap sa kanyang salita. Huwag natin haluan ng anong bagay na parang ano ba manghina ka. Tama. Kailangan buong puso na napakinggan mo na parang may nanginginig ka na sa takot. Siyempre, kung parang tinanggap mo salita ng Diyos, talagang matatakot ka kasi nakakatakot ang kanyang salita. Kaya tayo, kung mapakinggan natin ang tinig kanyang boses, itong kasulatan, kailangan natin buong puso na tayo na matakot. Buong puso na tinanggap natin. Okay, maraming salamat at tulong natin ma-share sa inyong sa salita ng Diyos at dudugtong lang ang ating pastor salita ng ating Panginoon. Okay, tawagan po. Amen. Amen. Nais kong bumasa na sinabi na aking kapatid ay ang pagsunod kaysa handog, ang mas mahalaga ay ang pagsunod. Tama ba? Amen. Sabi po ng Biblia, nais kong bumasa na tayo magpatuloy. No? Sa Samuel, 1 Samuel, basahin nyo, 15:22. Nais kong bumasa mga ating youth, ating kabataan. Sino na magbasa? 1 Samuel 15:22. Tingnan, chapter 15, verse 22. Ano sabi ng Panginoon? Samuel 15, verse 22. Unang Samuel. Okay, sige. Takasan mo. Paul. Pero sumagot si Samuel, mas malulugod ang Panginoon sa mga handog niya kaysa sa pagsunod sa Kanya. Ang pagsunod sa Panginoon ay mas mabuti kaysa sa mga handog. Ang pakikinig ng Kanya sa mas mabuti kaysa sa paghandog ng mga taba ng tupa. Okay. Sabi ni Samuel, pero sumagot si Samuel, mas nalulugod ba ang Panginoon sa mga handog ninyo kaysa pagsunod sa Kanya? Yan ang tanong niya sa kanila. Ang pagsunod sa Panginoon ay mas mabuti kaysa mga handog. Nagets nyo? Amen. Ang pakikinig sa Kanya ay mas mabuti kaysa paghandog ng mga taba at tupa. Tama. Amen. Nagets? Amen. Ibig sabihin, ang tao, mayroon talagang kalikasan ang tao na napakatigas natin. Nagets nyo? Amen. No, ang tao, nang ikaw ay hindi nakaalam sa katotohanan, anong mangyayari sa iyo? Nung hindi ka nakaalam sa katotohanan, may kalayaan kang gagawin ang lahat ng gusto mo. Amen. Nagets nyo? Amen. Nung nalaman mo ang katotohanan, parang may pumipigil sa'yo lagi. Tama. Nagets nyo? Amen. Na parang gusto mong gawin, may gusto kang gagawin na hindi mo magagawa, na alinlangan ka kasi mayroon kang naisip na katotohanan. Amen. Hello? Kundi sanay, hindi tayo nakaalam sa katotohanan o nakaalam sa salita, hindi tayo nahihirapan. May kalayaan tayong gawin. Mag-inom, ano mang gawin ko sa sanlibutan ito, mag-enjoy ako, kahit marami akong magbarkada ako, magbisyo ko, kung anong klaseng bisyo gusto kong gawin, walang pipigil sa akin dahil walang nakakapigil sa aking kaisipan. Dahil ang alam ko,
tama, wala akong nasagasaang tao, wala akong nagrabyadong tao, nakikisama ako, nakipag-inuman ako, nakipagbarkada ako, anumang gagawin ako sa mundong ito, ay gawin ko, walang pipigil sa akin. Amen. Nagets nyo? Tama. Amen. Think of it. Ang taong walang alam. Ano sabi sa Biblia? Ang taong marunong at matatalino ay nakikinig sa payo. Hello? Sabi ng Biblia po yun. Pero ang taong madunong dunungan na suwail at pasaway, tandaan nyo yon, hindi nakikinig, bagkus nagtatanim pa sa'yo ng galit. Amen. Hallelujah. Yun yung sinabi ng ating kapatid. No? Ang pagsunod, obedience. Kaya sa military, obey first before complain. Kung mayroon kang kino-complain, sundin mo muna bago ka mag-complain. Kaya gano'n. Kaya, ang military, hindi magko-complain mo yan. Sunod mo na. Tama. Pero kung nakita mo ang pagsunod mo ay patungo na sa bangin, susunod ka pa ba? Doon ka na mag-complain. At least, sumunod ka. Sumunod ka. Kasi doon mo makikita ang pagsunod kung asaan ang nga yung pagsunod. Ngayon, tanong ko, ang pagsunod ba sa magulang, ikapapahamak ba natin? Hindi. Ang pagsunod ba sa salita ng Diyos, ikapapahamak ba natin? Hindi. Bakit minsan pagsabihan tayo ng magulang nagrereklamo, nagmurmur? Inuuna yung complain bago pagsunod. Nagets nyo? Bakit likas tayo? Ang ating ulo. No? Mag-gets ako, kukuha lang ako ng sinasabi ng Biblia. Huwag niyo ma-misinterpret. Bagaman mayroon tayong tatlong bahagi sa ating pagkatao. Ano yung bahagi sa ating katao? Katawan, spirit, at soul. Itong katawan natin, bagaman may spirit tayo, mayroon tong sarili ang flesh na nagkakunik na espiritu sa katawang ito. Anong espiritong nasa katawang ito? Hindi itong spirit na ito Ang spirit na ito ng ating katawan ay makamundo. Ngayon, yan ang nilalabanan ni Pablo. Yan ang kaaway ni Pablo, yung sarili niya. Oy, kaya nga katangian nating mga tao, kasi Sister Helen, hindi tayo, kaya patuloy tayo sa gawain para matuto tayo. Amen. Kaya nga mayroong gawain. Ngayon, bakit likas sa atin yan? Kasi itong laman na ito ay punong-puno ng kasalanan. Kaya nga walang matuwid sa atin Kaya nga i-redeem to No, basahin nyo sa Roma 7. Basahin mo sabi. Para magandang natin. Roma 7. Oh, 15. 15. Tingnan mo unawain mo Tingnan mo, sarili ni Pablo to. Hindi lang kay Pablo. Kung hindi, isalamin ang ating sarili. Basahin mo. Unahin mo sa 14. Tuloy lang. Oh, sige, basahin mo. Romans Oh, 7. 7. Tapos, start tayo ng 14. 7:14. Ah, sige. Intindihin natin itong gusto Itutok ang inyong sarili. Kumuha ka ng Bible. Jay, may Bible ka. Basahin nyo. Sundan nyo ang magbabasa. Okay na? Roma. Alam natin na ang kautusan ay mula sa banal na Espiritu, pero makamundo ako at alipin ng kasalanan. Okay. Alipin tayo ng kasalanan. Tama? Bakit alipin? Sige, tuloy mo.
hindi ko maintindihan ang aking sarili dahil ang mabubuting bagay na gusto ko Gawin. ay hindi ko magawa. Pero ang mga bagay na ayaw kong gawin ang siya kong ginagawa. Okay, paliwanag ko sa'yo. Yung mga bagay na sabi niya, hindi ko maintindihan ang aking sarili dahil ang mabubuting bagay na gusto kong gawin, hindi ko magagawa. Yung payo ng magulang, payo ng Diyos, na dapat mong gawin, hindi mo gusto. Nagets mo? Sam? Bakit kaya? May pumipigil, di ba? Nung ikaw ay hindi nakakaintindi pa nito sa salita, walang pumipigil sa'yo. Bakit? Wala kang alam eh. Walang nagsasabi sa'yo, uy Sam, bawal yan, ganito, ganyan, sabi ng Panginoon. Tingnan mo, think of it. Ang isang bata na matigas ang ulo ay makikinig. Hindi makikinig yan, nasa barkada lagi yan. Ang natutunan niya doon, anong matutunan mo sa barkada? Ano? Bisyo? Katarantaduhan? Ano pa? Ano pang matutunan niyo doon? Ha? Rayutan, gulo. Di ba? Lahat po yan naroon sa barkada. Pero kung kayo magbarkada sa pagitan nyo ng Panginoon, dito kayo magbarkada sa Panginoon, safety kayo. Tingnan nyo, ang taong matigas ang ulo, yung mga binata. Nasa age kayo ng katigasan ng ulo. Kahit mga matatanda ka, matigas ang ulo eh. Now, ibig sabihin ni Pablo, yung ayaw kong gawin, yun ang nagagawa ko na yung mabubuting bagay. O, 16. Sige, basahin mo, Sam. Sa 16. Sige. At kung ayaw ko nga, kung ko ang mga ginagawa ko masama, Ibig sabihin nito, ibig sabihin nitong sumamang ayon kasama ang mga sinasabi ng kautusan. kautusan. Sige, 17. Kaya hindi matagal ako ang gumawa ng Masama. kundi ang kasalanan Likas sa akin. Okay, paliwanag ko. Ang sabi ni Pablo, yung masama na mga bagay, yun ang ginagawa ko na alam ko ang tamang mabuti. Nagets nyo? Now, ang sabi ni Pablo, hindi ako ang gumawa nun. Kasi kung sa tunay ni Pablo, mas naisin ni Pablo, mas susundin niya gawin ang katotohanan, yung tama. Nagets mo? Pero hindi niya masunod dahil sa kanyang likas na kasalanan. Ibig sabihin, kapag mahilig ka pa sa mga bagay sa sanlibutan, may kasalanan pa ang iyong katawan. Nagets niyo? Okay. Itong body natin, mayroong spirit yan. Mayroong spirit. Spirit yan. 3 kinds. Spirit. Ngayon, basahin natin sa John. Sa John. Buksan mo ang aklat. Oh, sa John. First John ha, hindi John na John. Sa First John. Doon sa pinakadulo, malapit sa Revelation. Oh, para matuto kayo. Oh, sige. First John 2:16. Unang Juan, chapter 2, verse 16. Oh, basahin nyo. Unang Juan. Anong sabi diyan? Tatlong spirit yan nandyan. Sinabi ni Jesus sa mga Hindi, First John. first yan. Unang Juan. Malapit sa Revelation, pinakadulo. Hindi nakita? 2:16. Please do Bible. 16. 2:16. Kami 16. Sapagkat ang lahat ng kamunduhan ang masasamang hilig ng laman. Laman. Oh, please. Okay, tuloy. Ang pagnanasa sa mga nakikita Kita, ng mata Oh, at sunod. ang anumang pagmamayabang Oh. sa buhay Right. Ibig ay sabihin, hindi nagmumula
sa Ama kundi sa mundo. Okay. Tapos na. So yan ang hilig. Last place o last of the place. Kahiligan ng pita ng laman. Makamundo. Hello, nakits nyo? Amen. Walang iba itong laman. Gusto pasyal, gusto kalayawan, gusto enjoy, gusto masaya. Yan ang laman. Kalimutan niya ang Panginoon. Itong eyes, kung anong nakikita niya, inggitera, anong nabibili ng kapitbahay, bilhin din niya, kung ano yung gano'n. At tawag nga, inggitera. Kung anong nakikita niya, gusto niya, mayroon siya. Yung pride, kahambugan. Nagets nyo? Amen. Yung pride. Yan dito yan. Yan yung spirit. Yun yung sinasabi ni Moises, inanyuhan ako sa tiyan ng aking ina sa kasalanan. Ito yon. Amen. Kaya matigas ang ulo natin. Kaya si Pablo, araw-araw siya nag-repent. Nire-review niya, bago siya matulog, nire-review saan siya nagkasala, saan siya nagkamali. Naintindihan niyo ba? Kaya likas sa atin minsan, matigas ang ulo. Madalas nga, hindi minsan tigas talaga ang ulo. Pero mabiyaya kayo. Bakit? May magulang kayo, katulad sa ang kwento ni Brother Branham. Kapag tayo mananampalataya, nung hindi pa tayo nananampalataya sa Paul, nung hindi pa tayo nananampalataya, may kalayaan tayong gawin, di ba? Anong gawin natin? Para lang tayo may isang naalagaan sa atin, isang aso sa ating sarili. Pero nung nakaintindi na tayo sa Biblia, nakaintindi na tayo sa katotohanan, para na tayong nag-alaga ng dalawang aso, ng itim at puti. Sabi ni Brother Branham yun. Nung na-convert siya, ano sabi niya? Brother Branham, parang nag-aaway yung laging nasa sarili ko. Kasi nung dati, nung wala pa ako, hindi ako nahirapan. Pero nung na-convert ako, na mayroon ng asong alaga akong puti, ay laging may nag-aaway, nagtatalo sa sarili. Ano sabi ni Brother Branham? Sino madalas ang nanalo? Kung lagi ka sa email, lagi ka sa libutan, lagi ka na ang pinapanood mo lagi. Tingnan mo ha. Ako na lang, sample ko na lang. Tingnan ko ang sarili ko. Lagi ako nanonood sa mga about sa politics, balita, mga politics. Parang gusto ko nakatutok ng ako. Nag-gets nyo? Amen. Amen. Pero ang nasa puso ko, gusto ko magbasa ng entire message. Pero naaagaw ang intensyon ko doon sa napapanood ko lagi. Spirit to battle. Kaya kung anong lagi mong ginagawa, doon ka na masasanay. Ano sabi ni Brother Branham? Sino nanalo? Depende po sa aking pinapakain. Kung pakainin ko lagi ang sanlibutan o yung puting aso, anong pagkain sa itim aso? Mga bagay na sanlibutan, nananalo siya, natatalo ang puting aso. Ano naman pagkain sa puting aso? Lagi kang nakikinig sa salita ng Diyos at sumusunod. Natatalo yung itim na aso. Kaya ganun yon. Kaya lagi tayo nakababad sa salita ng Diyos. Kaya nga sila, yung mga matitigas ang ulo, kaya nga ayaw nila dito kasi hindi sila enjoy. Bakit? Wala silang puting alaga. Bakit sila pupunta rito? Wala naman silang papakainin. Hindi man pwede pakakainin yung puting aso o na itim na aso sa kanilang sarili. Pero pag mayroon silang puting aso sa kanilang puso, sa kanilang sarili, umaatin yan. Tama. Amen. Bakit sa sarili? Pakakainin nila yung puti. Mas gusto nilang tatalunin yung itim na sa kanila. Hindi mawawala yon. Nagits nyo? Amen. Kaya, ngayon, nalaman natin, ang pagsunod, hindi po basta-basta yan. Hindi po agad madali lang ang pagsunod. Kasi may matigas pa tayong, ulo. Nangangatwiran pa yan. Sabihan mo sa katama, sa katotohanan, nangangatwiran pa yan. Wala naman sa... Kahit sinabi ng Biblia, sasabihin nila, hindi nila sa tao yan. Di ba? Kanya-kanya naman tayong kaligtasan. Kanya-kanya naman tayong kaligtasan. Kaya nga, nagbigay ang Diyos ng Biblia
para yan ang ating daan patungo sa kaligtasan. Amen. Pero kung ayaw mo makinig, gusto mong humanap ng daan, ay problema mo na yon. Kasi maraming daan dito sa sanlibutan. Gusto mo ma-enjoy. Think of it. Isipin nyo yan. Maghasgas-hagis pa kayo ng bulto dyan. May sayo-sayaw pa kayo. Kaya tanong gawin nyo dyan. Wala kayong magawa dyan. Ano, pagsabihan mo yan sinabi ng Biblia, mga katwiran yan. Di ba? Hindi man kasi nila alam ang santo. Ang santo po, yung mga sumusunod sa salita ng Diyos. Ang alam lang ng santo, yung mga naglilingkod lang, yung mga la-apostol, Pablo, hindi. May yung mga sumusunod hanggang ngayon tayo yung mga saints. Tinatawag nun saints, yung mga sumusunod na sumisikap sa salita ng Diyos na sundin nila, yun ay saints ang tawag ng Biblia. Hindi ba nyo alam na kayo ang hahatol sa sanlibutang ito, maski anghel? Sinabi mo ng Biblia yun. Ngayon, hindi kayo makikinig. Ang tawag po natin, yan ang gusto nyo. Tingnan mo, ang bata na matigas ang ulo, babae, na hindi sumusunod sa magulang, hindi nakikinig sa magulang, maagang nabubuntis. Di ba? Ang tigas ng ulo, lumalayas, lumalandi. Nagits nyo ko? Amen. Kaya sabi ko, walang napala dyan sa barkada na yan. Kaya nga sabi ko kay J.M. Lapol, school. Unahin Panginoon dahil school. Pagkatapos ng school nyo, makatapos kayo, makatrabaho kayo, patuloy kayo sa Panginoon. Habang nagtrabaho kayo, makapamilya kayo, support kayo sa Panginoon. Kung may sweldo kayo, bigyan nyo para sa Panginoon. Tagits nyo? Hanggang paglaki nyo. No? Habang malakas pa ako, hanggang nagsisumikap ako, dahil responsibilidad ko kayo, ayaw namin makita na nagkakarga kayo ng pala, nakaganyan kayo sa pala. Saan punta? Paul, ay kayo pinaaral kita ngayon, Paul. Nasa all around the world ka na kasana, paikot-ikot ka na sa buong mundo. O sakay-sakay ka ng barko, paalon-alon ka na lang. Ngayon, dito ka, saan ka masaya? Tapos ng project, wala ng project ang tanaw. Init pa, minimum na sweldo. Hindi ko nasa nilalait, ha? Huwag kayong hindi ko nilalait, ha? May mga sitwasyon. Pero, prangkahan tayo. Walang magulang na makakita sa kanyang anak na naghihirap. Amen. Pangarap ng magulang na ang kanyang anak ay mapaganda ang pagkatayo. Nagets niyo ko? Yeah. Hindi ko nilalait yung mga na trabaho mababa. Ay ako, mababa na trabaho ko eh. Pero ayaw ko magiging katulad kayo sa amin. Yan ang pangarap ng magulang, magiging maayos. Nagets niyo? Amen. Kaya sundin niyo tayo sa salita ng Diyos. So, okay, tayo po'y manalangin sa salita ng Diyos at tayo po'y patuloy, no? Magpatuloy sa mga gawain ito at alam natin na wala naman tayong maipagmamalaki sa mga bagay dito sa mundo ito, no? Patuloy lang tayo sa inaasahan natin natin Panginoon. Ating panalangin po ang malapit ng pag-uwi ng ating kapatid at paglipat ng aking kapatid din sa laman, lilipat sila na sana makasama rin natin dito someday na makakuha sila ng magandang panghanap buhayan dito at na makasawa na makapiling natin, no? At mga iba kong kapatid si Sheila na ipanalangin din natin na makapiling na natin siya, no? Sama-sama tayo na magkaroon sila ng di rin nahirapan ang aking mga kapatid sa laman na pangarap ko na makasama namin sa isang pananampalataya. Maintindihan nila ito ang salita ito. No, tayo po'y ipanalangin natin si Sister Lynn na palapit ng pag-uwi at ipanalangin natin si Sister Bina, Sister Margila, ipanalangin natin na nag-opening po para sa Panginoon, para sa building fund na magagawa ito at mag-ambag po siya. No, sana matuloy ito, magawa na natin to. Kaya medyo kulang pa nga budget. Unti-unti lang natin bago at the end of the year
No, sabi ko nga, dapat December na magawa na to. Baka sunod December. Sige lang. Na madagdagan natin. Papagandahan na naman ng Panginoon yan. Basta nandyan lang yan. Ate pong... kasi pag inisip ko, Brother Ando, ibibili na ng yero, makakalawangin lang. Para isang bilihan na lang, si Parlen, anong materyales, isang bilihan na lang. Kasi kakalawangan lang, i-stock lang natin, hindi mo magagawa, no? At ating panalangin din, Sister Marila, na someday, na panaginipan ko rin yan siya, na makasama natin, pero at the end, na parang mararapture na, naalala pa rin niya ate niya. No? Si ate nila. No? Sabay-sabay tayo at the end, on the rapture. So, tayo manalangin. So, tayo magsipo mga kapatid, mga kabataan, ipanalangin natin. Si Sister Arcel, ipanalangin natin, bagaman na may pinapakita ang Panginoon nawa na hindi matuloy na gusto ko sana na, pero wala tayong magawa kung kalooban ng Diyos ay ganon na mangyari. Sana ay babalik naman siya kaso lang pinapakita na medyo nalalamig siya, pinakita ng Diyos, medyo warning lang sa kanya siguro kung nanonood siya, ayaw kung nanonood, baka busy sa no? Baka alam natin na mawawala siya dito tapos dadami tayo, bigla siyang babalik at hindi na siya ito sabihin ko na lang na panaginipan ko siya, pinakita po ng Panginoon na hindi na siya makakatayo o gagamitin ng Diyos kasi bigla na siyang lalamig, mawawala siya, no? May papalit po sa kanya ng mag-ina at saka yung panaginip ko na binata nga na medyo yun ang mag-handle sa mga kabataan, lahat ng instrument alam po niya, no? Yun ang papalit at darating ang panahon, pagbalik ni Arcel na medyo marami na tayo, mapupulo na, pagbalik niya, hindi na siya, wala na siyang katungkulan na ibibigay. Yun ang nasa panaginip ko, no? Pinapakita ng Panginoon bago ko natulog, yun ang pinapakita. Unti-unti siyang malamig. So warning sa kanya, kung pakinggan niya, ay magiging aware siya doon, no? Na dapat gano'n. Kasi na sinabihan ko na rin siya, sabi ko, Arcel, sabi sa panaginip ko, mawawala ka. No, sabi niya, hindi naman siguro. Sabi ko, mawawala ka kasi ikaw mismo magdesisyon sa sarili mo yan. No, at winarningan ko na siya na sabi ko nga, basta mag-ingat ka. No, maghanda siya. Babalik naman siya. Hindi naman siya totally mawala. Mawawala siya dito, pero babalik matagal. No? Hindi ko natin alam kung saan siya napupunta. Anong mangyayari sa kanya. Hindi natin ma-update yun. No, ipapray na natin. Sister Nabel, papray natin. No? Sila ba naman ay Sister, sino yun? Sister Rilis, no? Sister Ivy, papray natin. Bagaman hindi pa sila baptismado, papray pa rin natin. Kahit sino, ating mga kapatid, kamag-anak, papray natin. So, tayo manalangin mga kapatid at mo ko, O Diyos na makapangyarihang Ama dakila, kami dumudulog sa gabing ito, na kami na nampalataya na Ikaw ay Diyos na buhay. Nakikita mo lahat ng laman ng motibo ng aming puso at aming isip ng bawat isang naririto. Ama, alam namin po, dinadalangin namin na ang malapit ng pagbabalik ng aming kapatid, na makapiling na namin sa iglesyang ito, sa church na ito, siya po ay bahagi na sa iyong katawan, siya ay bautismado na po. Na ingatan mo po siya sa kanyang pag-uwi. Ingatan mo po, Lord God, ano mga bawat desisyon niya sa kanyang pamilya. Ikaw po, Lord God, ang mag-guide at mag-gabay. Kung may mga problema at lusot sa kanilang problema, Lord, sa kanilang pamilya, umaasa kami, Lord God, na ikaw po ang mag-ayos at maglatag ng tama ng kanilang pamuhay at kapayapaan sa kanilang pamumuhay. At ganoon ng kanyang mga anak ko, Lord God, ikaw na po ang bahala. Pinaubaya ko sa iyo, Lord God, ang lahat ng mga anak niya. Ikaw na po ang bahala sa kanila. Lalo na kay Arcel, ikaw na po, Lord God, na magbibigay po ng kalinawan sa kanyang kaisipan. Nawa doon sa aking pinapakitang vision, Lord God, alam ko, Lord, gawan din sa kanya. Ingatan mo po, Lord God, ano mang mangyari sa kanya. Ingatan mo, Lord. Alam ko, Lord, na ibalik mo pa rin siya, O Lord God. Kinahayaan lamang siya na sa kanyang buhay kung anong kanyang desisyon.
Ikaw po ang mag-ingat sa kanya, Lord God. Ingatan po ang batang ito. Alang-alang sa gawain ito, alam ko malawak ang kanyang pangunawa, malalim ang kanyang nakaintindihan. Dahil sa kanyang katigasan ng ulo at sa kanyang laman sa pisikal, ay nandoon, Lord God, na hindi patuloy niya kanyang nilabanan. At ganoon din, Lord, Sister Brina, ikaw po ang mag-ingat sa aming asawa ng aming kapatid, na si Brother nandun na sa ibang bansa. Mag-iisang taon na po, Lord God. Alam namin na mayroon pa siyang bubunuin, mahigit isang taon. At makasama po namin siya someday, Lord. Ingatan mo po ang kalusugan ng aming kapatid. Nawa, huwag na siyang bigyan ng tamlay, ng katawan. Huwag nang bigyan siya ng sakit at karamdaman at atmosphere ng kanyang amo at maging mabait sa kanya, O Lord God. Ikaw na po ang bahala sa aming kapatid na Sister Dina Ama. Ganon din ang kapatid namin na Sister Marila. Nawa, Lord God, na makasama rin namin sa gawain ito. At alam namin, ingatan mo. Alam namin, Lord God, na napakasila ng kanyang katawan ay medyo, Lord God, na may karamdaman. Ikaw na po, Lord God, ang magbigay ng kalakasan at kapangyarihan. At ikaw na po ang mag-protect ng Ama. Ikaw na po ang magbigay sa kanya ng proteksyon. Kung paano, Lord God, na handa siya tumulong sa gawain ito, ikaw na po ang mag-ingat sa aming kapatid na sa ibang bansa, Lord God. At ganoon din, Lord God, na dinadalangin namin Sister Anabil, ingatan mo po siya, anong mga pangangailangan. Nawa maging malalim ang kanyang kaisipan, ang kanyang puso, at magiging malawak ang kanyang pananampalataya, maintindihan niya ang bawat salita, mahimay-himay niya sa kanyang puso at kaisipan, hindi sa laman, Lord God. Nawa ikay makita niya upang ang pagpapala sa kanilang buhay, ikaw po ay makita niya po, Lord, na ikaw ang gumawa sa kanilang tahanan. At ganoon din, Lord God, na Sister Ivy, Lord God, na ikaw po ang mag-ingat sa kanila. Sister Clear, ikaw po magbigay sa kanila ng anong pangangailangan nila. Nawa, Lord, maintindihan niya ang salitang ito na mas kailangan ito sa buhay namin, Lord God. Na maintindihan nila upang magbibigay sa kanya ng pananampalataya at tiwala sa iyo, Lord God. Ingatan mo po anumang sakit at karamdaman sa paligid ng mundong ito. Alam namin, Lord, ikaw po ang tunay na proteksyon sa amin. Marami po salamat. Mapagpala, Lord God, Sister Hilin, ang kanyang anak buhay, ang kanyang katawan. Ingatan mo po si Brother Hendrik na makasama namin, O Lord God, someday, na maintindihan niya ang katunay at totoong salita mo. Be example to every one of us, to sa iba, na kami po ay maging tunay na mananampalataya at makita, O Lord God. Alam namin, ikay na nasaan yung banal na Espiritu Santo. Nakita mo po, Lord God, ang aming pananampalataya. Alam namin, kung ikay nasa salita, ang salita ay nasa aming puso, ikay nananahan sa amin, Lord. Ama, marami po salamat sa tanging ng Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. God bless, mga kapatid, sa ating pagtatapos. Amen. Amen.